2:00 ng madaling araw nang mapansin ni Mara ang malamig na hangin sa kanyang kwarto. Sa harap ng salamin, pinunasan niya ang hamog, ngunit may kakaiba siyang napansin. Ang refleksyon niya ay nakangiti, kahit hindi siya. Napaatras siya, nanginginig ang mga kamay. Nanatiling nakatitig ang aninong nasa loob ng salamin, tila may sariling buhay. Mara, bulong ng refleksyon, boses na malamig at mababa na parang nagmumula sa kailaliman ng lupa. Alam ko ang mga sikreto mo. Alam ko ang lahat ng kasalanan mo. Napakapit si Mara sa kanyang dibdib, pilit nilalabanan ng takot. Hindi totoo ito, bulong niya, ngunit hindi siya pinakinggan. Nagsimulang magsalita ang anino, inilalantad ang mga lihim na siya lang dapat ang nakakaalam, mga kasalanang matagal nang tinatago. Habang binibigkas ng refleksyon ang bawat salita, ramdam ni Mara ang bigat ng malamig na hangin na unti-unting yumayakap sa kanya, parang malamig na pawi ng kamatayan. Biglang gumalaw ang refleksyon, lumabas ang kamay mula sa salamin at hinawakan ang pulso ni Mara ng mahigpit. Ako na ngayon ang tunay, sabi ng anino. May ngiting malisyoso, sabay hatak kay Mara papasok sa salamin. Sa isang iglap siya na ang naiwan, isang refleksyong nakangiti, malaya na sa kanyang kulungan habang ang tunay na Mara ay nawala na sa mundo ng mga anino.